tayo tumayo at manalangin. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Aba Father, maraming salamat o Diyos at muli at sa oras na ibinigay mo, Panginoon, sa gift of life, o Diyos, sa kalakasan, Panginoon, kay buti-buti mo at iyo pong binigay sa bawat isa ang pagkakataon ito, Panginoon. Maraming salamat din at nariyan ka lagi, Panginoon, nagprotekta sa amin at nagbibigay na kaligayahan na hindi namin inaasa mo, Diyos. Mga pagpapala, Panginoon, mga trials sa buhay, o Diyos. Alam namin na buhay ang aming Diyos. Alam namin na siya yung nagsusustain, siya yung nagpro-provide, at alam namin na kaakayanin lahat ng gawain mo, Panginoon, upang opurihan ka lang namin, o Diyos. Maraming salamat din sa mga tao na yung ginamit, Panginoon. Maraming salamat din sa mga tao na siyang nagpapakita ng suporta sa kapwa, o Diyos. Maging sa buhay ng Kristiyano, Panginoon, turuan mo kami na laging manahan sa aming bawat puso at protektahan mo kami sa mga kaaway, temptasyon, sa mga kasalanan, o Diyos, upang sa pagharap mo, sa pagharap namin sa iyo, o Diyos, ay katanggap-tanggap kami, Panginoon. Muli, itago mo ko sa iyong talikuran, Panginoon, at hindi yung kahinaan ko, bagkus ikaw ang manguna. Ikaw ang manguna na magturo, ikaw ang manguna na siyang magbigay ng pahayag patungo sa iyong mga salita, Panginoon. At i-bless mo po aking panalita, Panginoon, na lahat ng lalabas ito ng mga salita ay makaka-bless, makabigay ng magandang halimbawa, makapagbigay ng healing and deliverance sa mga kapatiran na nanghihina, na may kasakitan na diraramdam, Panginoon. At sa mga kapatiran na siyang hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon, na nawa makilala ka na, o Diyos. Nawa hipuin ang kanya-kanyang bawat puso, o Diyos. Pinapanalangin ko, Panginoon, na nawa sa paghahayag ko na yung salita, na yung binaba, Panginoon, ay mayroong mga tao na siyang mas makuha nila kung ano yung purpose nila sa kailang buhay. Ngayon sa buwan na ito, Panginoon, na isa sa mga naranasan na yung kapanganakan, Panginoon, na yung bugtong na anak na si Jesus, nawa mas maintindihan namin bakit siya pumarito sa mundong ito. At maraming salamat din, Panginoon, na ikaw naggabay at nawa walang mga disturbance at gawang kaaway na mag-prosper in this place, Panginoon. At lahat ng tinig na lalabas sa gusana ito, Diyos, ay magsisilbing pagpapala at blessing sa bawat isa. Maraming salamat. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. At sa panimula, amen. So, sa buwan ng Disyembre, no, na ginugunita natin, no, o nakasanayan, amen, isang buwan ng pagpapasko na karamihan na nalalaman ng ibang tao, amen. Ito ay sinasabi nilang buwan ng pagmamahalan, no, buwan ng Thanksgiving, buwan, no, na pagbibigay ng regalo. Amen? So, merong ini-emphasize dito, no? 100 bakit pumarito ang ating Panginoon. Bakit siya, no, ipinagkanulo ng ating Ama. 100 na bibigyan tayo, no, ng katotohanan, patnubay, kung ano yung purpose sa buhay natin. Alam naman, sinabi naman kayo na we are the steward of this world. Amen? Sabi nga, no, sa ating tithes and offering. Amen? So now, hinuha ko po, no, nireveal po sa akin ng ating Panginoon, no, sa Book of John, chapter 14, verse 6. At ang sabi nating Panginoon, amen, si Jesus mismo ang nagsabi. At sinabi niya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me, through Jesus. Amen? So, sinabi natin, Panginoon nun. So, walang ibang daan, kapatid. Amen? At siya lamang ang katotohanan at ang buhay. No? Walang makakapunta sa kanyang Ama, kundi sa pamagitan niya. Amen? So, praise be the Word of God. Amen? So,
In the title of our message, no, The Exclusive Way to God. Bakit? No? In the title, kasi ito yung pinili ko, kasi ang end naman talaga ay yung gusto talaga nating marating ay yung karukrukan nating Panginoon. Amen? Instead na, in December, kasi ginugunita natin yung Kapaskuhan. Regalo. Bagkus, ini-emphasize ng ating Panginoon na ano ba yung, no? Ano ba yung talagang regalo? O ano ba yung ending ng buhay mo? O ano ba yung pinaparating ng Diyos? Bakit ibinaba ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito? Because merong daan. Amen? Merong daan. No? Pag sinabi natin exclusive, no? Exclusivity refers to the state of being exclusive or restricted to only one person. Bago ka makapunta sa daanang yan, bago ka makalagpas, exclusive ang dumadaan dyan. Mahalin tulad natin, pag pumupunta tayo, no, sa mga eksklusibong parties, eksklusibong mga parangal, eksklusibong, no, na kung wala yung pangalan mo dyan, kung hindi mo siya kasama, no, kung hindi ka ni-refer dyan, hindi ka makakapunta sa daan na yan. So that way is very important. So sa madaling salita, pag nakadaan ka dyan, kilalang kilala ka. Amen? So, it implies a sense of uniqueness. So it means, unique ka dyan, kakaiba ka. Privilege, meron kang privilege. Tinawag ka dyan kasi bakit? Isa ka dyan. Sa maghahayag, isa ka dyan. Sa magbibigay, isa ka dyan na nagpapakita ng normal o yung tinatawag natin yung pagpahalaga o VIP, very important. Amen? Or limited access. Yung tipong kayo-kayo lang. Amen? Limitado yung sulok na yan. In various context, no? For example, bibigyan ko kayo ng example. In general context, pag sinabi nating exclusive, mayroong restriction. Bawal ka dyan. Bakit? Congressman ka ba? Di ba? In realidad, di ba? May katungkulan ka ba sa government? Kung wala, kahit nga sa mga mall, di ba? Restricted area, employees only. Di ba? So, kung customer ka, bawal ka dyan. Amen? So, limiting something to a select few, including others. So, limitado lang. O, exclude. No? Including. And isa pa, uniqueness. No? Being one of a kind or unparalleled. Yung tipong hindi ka para sa iba. Amen? Na ikaw lamang nag-iisa. Amen? It's a privilege. No? Having special rights or advantage. Ibig sabihin, ikaw ay kanang kamay, kaliwang kamay. Amen? Ikaw ay isang private, no? Security. Di ba? Ganon yun. So, being exclusive, no? In a social also, you have a relationship. Asawa ko yan. Kaya papasukin mo. Di ba? So, in a social also, no? It's committing to only one partner or belonging to an elite group. Kilalang kilala ka. Di ba? So, diyan ka makakapasok. Kaya nga exclusive eh. But in a question, but if you say spiritual context, ano ba yung exclusive? Pag spiritual na. Ito yung tanong ngayon. Amen? In spiritual context, sinasabi sa ating scripture in the book of Acts, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sino kaya to? Na para tayo makadaan upang masave dyan, dadalhin natin yung taong to. Dapat meron ka nito. Amen? Sino ba to? No? Kumbaga, sinasabi niya na kung kanino mang ibang walang kaligtasan, ay maliligtas ka kung
kasama mo yung taong to. At sinasabi pa, ito'y pinangalan, no? Nasa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikakaligtas. Sino kayang taong to? Which is our Lord Jesus Christ. Kaya ginugunita natin yung Kapaskuhan para as we remember na pinanganak ating Panginoon as a human. Amen? In a world, no, is promote exclusivity of Jesus Christ as the only way to God as a challenging truth. Kasi gusto natin, hindi lamang hantong tayo sa mundong ito na mamamatay, wala na eh. Yung nakakala ng iba. Bagkus, pag namatay tayo, they have a second life, which is the two-way, the heaven and the hell. At alam po natin, at karamihan. But, we are challenging the truth that the core message of this Bible, no, this way, clearly articulate in this scripture. Na hindi ka mapapasama at hindi ka mabibigyan ng salvation kung wala si Jesus Christ. Paano na lamang kung namatay tayo, di ba? Pagpalagay natin, walang Kristo sa buhay mo, sa sa puso mo. Hindi ka makakatawid sa daanan na yan. Amen? So, ang nakakalungkot dun. So, brothers and sisters in Christ, no? We dwell and profound this word, no? Na kailangan natin mas mapahusay pa, mas ating makuha kung ano yung isa sa mga ino-offer ng ating Panginoon. Kasi sa kanyang salita, nandun na eh, ininbitahan ka na. Bakit hindi ka pa dumalo? It means, pag inimbitahan ka na, eksklusibo, nakilala ka. Di ba? It's a privilege. Sabi nga kanina, it's a privilege. No? So now, we serve, no? That this way of invitation, na sinabi ni Jesus, they answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya, binibigyan tayo ng pagkakataon nating Diyos para mas makilala natin kung sino yung gusto natin. No? Yung talagang ikakasama natin para makapasok tayo doon sa eksklusibo na daanan na yun. Lahat ay gusto pumunta sa heaven, sa langit, di ba? Pagkos, hindi mag-access, hindi mag-open yung daanan yun kung hindi mo kasama ating Panginoon. Paano na lamang, di ba? So, it's a merely statement. No? It's a declaration of Jesus' unique role in our relationship with God. Kung wala kang declaration o kung walang Kristo, di ka makakapunta sa ating Panginoon, our Father God. So, i-explore natin, i-examine natin what's the meaning and significance. Kung bakit nagbibigay siya. Sabi niya kanina, nagbibigay siya ng way. No? Truth. Nagbibigay siya ng buhay. At kung wala siya, walang access into heaven. Amen? So, unang-una, why we need Jesus? Why we need na bumunta siya dito sa mundong ito, no? Atin pong ginugunita yung kanyang Kapaskuhan o kanyang pinanganak siya. Amen? Kapanakan. So, bakit natin kailangan? So, unang-una, nandun naman sa script, siya yung daan. Jesus the way. No, sabi sa scripture, na kanyang sinabi, Jesus said into him, I am the way. Napagtanto pa ng pare na to kung paano daw makapunta. Di ba? So, Jesus is not merely a way, but the way. Hindi lamang basta paraan ng pagpunta, bagkus siya yung daan. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi ka makakapunta sa exclusive way na yan kung hindi mo dala si Kristo. Amen? So, this implies a unique and exclusive path
to God. Di ba nag-invest ka dito sa mundo? Gusto mong pumunta sa langit kasi ayaw mo doon sa impyerno kasi nakilala mo si Satanas, grabe yung buhay doon. So, we need Jesus. At dapat magiging kakaiba ka. Amen? Kakaiba na hindi naman yung tipong pati balat mo, puting-puti ka. Amen? Yung tipong pamamaraan ng pagpostura mo, kakaiba ka, hindi po. Kakaiba ka because you have an exclusive way that you have Jesus Christ. Kasi pag sinabi lang meron kang Kristo, maging sa pananalita mo, uy, grabe to si Kuya. Dati naririnig ko lagi yung butod kutsinta niya, yung pagmumura, yung masasamang salita. Ngayon, praise God na. Di ba? Yun ang pagkakaiba. Amen? Maging sa pananamit, maging sa pamumuhay na lamang. Di ba? Kung makain na lamang, gutom na gutom ka, but you have priority na ipag-pray muna yung pagkain, di ba? Yung nakasanayan dati na pag mayroong handaan, kain na agad, di ba? Pero the way na kakain na lamang, pinapanalangin. Even natuyo na lamang yung ulam, di ba? Pinapanalangin. Kasi bakit? You have Jesus Christ. Jesus Christ give you a blessing. Kaya nakakakain ka. And there's only way to reach a specific destination. Meron pa bang destination na pag tayo namatay sa mundo to? Meron pa bang destination? Wala na eh. It's two-way lamang. Kaya mamili tayo. We have a choice. Kung dalahin ba natin si Kristo o hindi. So, you have a choice that way, but there's the only way to reach God in a place of heaven. Amen? So, Jesus is a divine guide leading us to the complexities. No? Yung mga komplikadong buhay mo, amen, binibigyan ng daan yan. Kung meron kang Kristo. Even nga na wala ka nang tatawirin, di ba? Kung naalala natin si Moises, na end of na, dun sa dagat. Di ba? Pero there's a way. Sabi nga ni Don Moen sa kanyang composition, either na wala nang dadaanan, no? There's a way. Amen? I-praise na natin, itaas natin ating kamay, kagaya ni Moises. At ahati yun at nagbibigay ng daan. Jesus also na nagdi-declare na sa kanyang sarili na, I am the way. Bakit hindi ka pa makikinig? Bakit hindi ka pa maniwala? In a world often characterized by confusion and uncertainty, this statement offers a path or a direction to you. Kung totoo ka na nananalig, totoo ka na follower natin Panginoon, susundin mo. Marami na po nag-testify, marami na po naghahayag sa kapangyarihan nating Panginoon. Bagkus, tayo na lamang yung hinihintay niya. Ikaw na lamang yung hinihintay. Kung akala mo na dingding na to, wala nang pagkakataon, kapatid, that's the time na called to Jesus. Kasi in humanity, we wandered lost. Talo na tayo. Talo na. Wala na talaga, pre. Ito na talaga yung buhay ko. Wala nang pagbabago. Akalain mo, di ba? Yung wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Yung tinawag mo si Kristo, meron kang pag-asa. There's a hope. So, we need to seek God para makuha mo yung exclusive way na yun. Para makuha mo yung pagkakataon, you are falling short lang pala. No? Not an end sa iyong buhay. Temporary lang pala yun. Amen? Bagkus mayroong pagkakataon because Jesus is the bridge, the path that connects to us to God. Siya lamang yung access. Dahil tayo makasalanan, dahil hindi tayo makapunta, no? Sa exclusive na yan, sa daanan na yan, we need Jesus. Because Jesus is the divine.
Banal siya. Amen? So we need to connect that. Sabi nga, di ba, sa scripture kanina, ibalik natin, no? Doon sa book of Acts, no? Books of, neither there is salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So it's only Jesus. Amen? Salvation is found in no one else. For there is no other name. Amen? Because Jesus is not just a way, but the way. Pakatandaan po natin yun. Kaya ipinanganak siya sa mundong ito na iginugunita natin this month of December. Kasi bakit? Binibigyan tayo ng daan. Kaya kapatid, pagbibigyan tayo ng daan, di ba? Pag tinuturo sa atin yung daan, saan yung bahay na to, saan yung address na to, pag tama yung binigay, di ba? Talagang nakapagbigay feel, ay salamat, nakita ko talaga. Nakita ko na yung location, di ba? Mabigay mo yung pinaparating. Sino mahihilig dyan sa mga online purchase, di ba? Binibigay natin yung access ng address natin para mabigay yung regalo. How much more si Jesus Christ nag-emphasize na siya yung way to heaven, to His kingdom, to the Father God. Amen? So, the only way to reconciliation with God. Kasi bakit? Makasalanan tayo eh. Sabi ng kanta kanina, di ba? God and sinners reconcile. Di ba? Yun ang nakaganda doon. Banal ang ating Diyos, banal ang ating Ama. Bagkos ni-reconcile tayo to Jesus Christ. Palakpakan naman natin yun. Amen. Amen. Kaya ay pinanganak sa atin, sa mundong ito, ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, pangalawa, Jesus is the truth. No? Sabi niya, Jesus said unto him, I am the way and the truth. Siya yung katotohanan. At hindi yung kaibigan mo na dito tayo pre sa lamesa, ito yung daan. Ito yung, di ba? Matatawa lang po ako kasi bakit? Kumbaga ako yung magpipreach, pero yung binaba ng salita natin Diyos is pinapatama sa akin eh. Kasi yung dati, no, naalala ko yung sinabi ni Kuya Ray. Amen? At na nagba-Bible study na lamang, no, nandiyan na sa harapan, di ba? Nakikinig. Ayaw mo pa, di ba? No? So, ako din dati mas medyo worse yun. Kasi doon na nga nagba-Bible study, doon pa kami nagiinuman, di ba? At naririnig namin at sinasabi, oo nga eh, totoo nga. Di ba? Nalangin ka ng blessing. Pero yung katawan mo, di ba? Unti-unti mo namang, di ba? Binibigyan mo ng karumihan. Di ba? Unti-unti mong, no? Binibigyan ng kasakitan. Nagpe-pray ka ng good health. Nagpe-pray ka ng blessing. Pero yung blessing na tatanggap mo, sahod mo na nga, pero binili mo ng, di ba? Alak. Di ba? So, doon ko na-realize ngayon. So, the way na magba-Bible study na, amen, umaalis na ako. At minsan, pinapaalis ko na. At minsan talaga na, wag muna. Kasi, ito yung araw, tinatandaan ko na eh. Diba? Tinatandaan ko na eh. Ito yung araw, pupunta na naman yung kasamahan pa ng kapatid ko. Yun nga, sa magkakapatid, meron talagang black sheep. No? Meron talagang liko talaga. Amen? But praise God, ginamit na ako ngayon. Amen? Natuwa nga yung pastor doon na sumisimba na ako ng kusa. No? And sa tagal ng kapatid ko doon, na siya yung isa sa mga diakono na din doon, no? Ginagamit. No? Nabigla din kasi nagkukusa na ako. Amen? So, doon ko nananahan na truth is not subjective or relative. But it is objective and absolute. Ito yung layunin talaga ng Diyos eh.
Kasi sabi nga nila, mas powerful pag merong nagte-testify sa harap mo na kakilala mo na nagbago. Amen? Kaya yung iba, namamanga, uy, grabe si Jeff. Pag may dumadaan, Jeff, saan yung baso natin dyan? Ala na. Kaya namamanga sila. Oh, yung ganap mo sa buhay mo, di ba? Nakikita na mismo ng iba. Hindi lamang sa sarili mo kasi nagbago ka. Mismong yung kapitbahay mo yung nakikita sa buhay mo. Yung mga tao yun. Kaya, namanga sila. The way din na sa buhay natin. No? Ano bang sikreto mo, Jeep? Sabi ko, wala naman. Meron ka bang Kristo sa buhay mo? Yun ang sikreto. Di ba? Because Jesus is the embodiment, no, of truth. Sagisag na siya ng katotohanan eh. Pag sinabi nating Kristo, praise God tayo dyan, hallelujah tayo dyan. Yung mga pilosopo, di ba? So yung sabi, ay, hallelujah, hallelujah. Kasi alam nila yung katotohanan eh. Yun lang ayaw nilang hindi matanggap sa kanilang buhay. Because God reveals, no, character. No? Kung ano yung characteristic nating Panginoon, dun din ang matatanggap mo. Amen? His plan for humanity and ultimate reality. Oo nga. Oo, tama ating Panginoon. Kasi magbubunga na yun sa into realidad. Hindi lamang sa Kanya, di ba? Way back 2,000 years ago hanggang ngayon, ganyan pa rin yung salita niya, di ba? So, isa sa nagpapabago sa atin, yung katotohanan ng Kanyang salita. Kasi sa pakikinig lamang, di ba? Doon ka napupukaw eh. Oo, tama nga. Di ba? Hindi nakakabuti sa kalusugan ko. Nagpe-pray ako ng blessing, good health. Winawaldas ko lang yung pera ko. Tapos, ang masakla pa doon, di ba? Ikakasama pa ng katawan. Di ba? So, katotohanan. So, through Him, we can discern what is true and what is false. Amen? So, yun nga, meron ka ng discernment. Conviction ang tawag doon. Amen? So, meron ng Kristo. Di ba? Jesus also proclaimed that the truth is to speak to His inherent nature as the embodiment to God revelation. So, nagre-reveal na sa iyong buhay. Amen? Kasi, hindi lamang to, no? Hindi lamang na, ay, tao na yan. Likas talaga, no? Likas niya na babaguhin ka. Kasi siya yung may kuha na to eh, surrounded na to eh. Yung nature na to eh. By His nature, no? Binabago ka. Amen? At yun ang katotohanan. Katotohanan ulit. Amen? So, this speaks na He is not simply a teacher of truth. No? Hindi lamang na simple lamang siyang tagapagturo. But itself is truth. Banal siya eh. Paano ka magiging banal kung hindi ka totoo, di ba? So, siya lamang, no? Itself, teaching us an action and very being revealed character and will of God. Kung ayaw mo yung will ng ating Panginoon, hindi magbabase yun sa sarili mo eh. So, nakikita ngayon sa sarili mo na nagbago ka, meron ng katotohanan. Amen? Kaya nasasabi doon sa chismosa mong kapitbahay, nagbago na talaga si Jeff. Yun ang katotohanan na mas magandang mariringgan. Amen? Kasi nga, we are steward of this world. So tayo din yung maghahayo ng katotohanan. Magmumula yun sa iyo eh. Amen? Hindi sa iba eh. Kung ikaw man ay nagbunga na wala naghayo sa iyo, it's a result of prayers to others. Amen? Kung wala man naghayo sa iyo, merong, malay mo, kung yung napakinggan mo lang sa TV, sa radyo, di ba? Kagaya ng mga testimony ng iba, pagpalagi ay isabi natin, no, anak ni Dolphy, di ba? Narinig niya sa TV, di ba? So ngayon, this alignment, no, na-align sa buhay mo ngayon. Yung salita na ating Panginoon. Kasi gusto mo ng katotohanan. Sino bang di gusto ng katotohanan?
Amen? So, we apply Jesus. Amen? Jesus' life, death, and resurrection are the ultimate demonstration of God's truth. Lalo na pag napatunayan mo, nabuhay siyang muli. Di ba? Walang ganun. Amen? So, God truths revealing His love, justice, and mercy. Kaya ka binago, kaya ibinigay niya yung pagbabago para sa iyo, para may hayo mo din yung pagmamahal na ibinigay ng Panginoon para sa iyo. Yung justice, no? Yung hukom, na hindi lamang makasalanan ka ay imperno ka na. Hindi po. No? At yung mercy, na dapat meron din tayong awa. Kinaawaan ka nga ng Diyos, kaya binago ka. Maawa ka din sa ibang tao, kaya ipipreach mo yung gospel ng katotohanan. Amen? So, Jesus exposed this world, yung mga kasungalingan, yung mga lies, amen, and deception, yung palilinglang of the world, offering a path to a genuine understanding of freedom. Amen? Binibigyan tayo ng path o daanan na para mas maunawaan natin. Sabi nga kanina, di ba? Na di ko naman alam yung pinaggagawa nila, pero binago ka. Amen? Binago ka. Kaya, pakatandaan natin. No? Hindi man, yung pamumuhay ng isang Kristiyano, amen? Glory to glory po yun. Hindi po yun instant. Amen? Namnamin lang po natin ano yung totoo sa buhay natin. At tanggapin natin na yung pagkakamali natin. Amen? So, pangatlo, sabi nga kanina, isukat ninyo, Jesus, the life. Pumunta o pinanganak ating Panginoong Jesucristo, pabigyan tayo ng buhay. Amen? Lalo na sa purpose ng buhay ng bawat isa. Amen? So, sabi nga sa Scripture, as we continue, Jesus unto him, said unto him, I am the way, the truth, and the life. Kasi kahit sino pa yung makakilala ng mga tao niyan, wala nakakalam kung ano mo yung buhay. Ano mo yung purpose ng buhay ko dito, sa mundong ito? Wala. But God says, life, it is fullest sense, is the eternal life with God. Kaya namuhay tayo into fullest, na buong kahulugan ng buhay na to is to, malanghap natin yung eternal life with God. So, kaya nga binuo yung Bible because that's the basic instruction before leaving earth. So, ang purpose o yung importansya ng buhay na to ay makuha natin yung eternal life. So, we need to invest what is the fullest sense of this life. Amen? So, life characterized by joy, peace, and purpose. So, dapat nandun yung kagalakan. Amen? Naroon yung kapayapaan. Na kahit sabihin natin walang-wala ka na, payapa ka pa rin. Di ba? Kahit na sabihin, meron ka ng, nakapader na yung mga kayamanan mo. Nakakatulog ka pa rin kasi alam mo na protected. Di ba? At yung isa, merong purpose kung ano yung dumarating sa buhay mo. Pera man yan, kalakasan man yan, di ba? Treasure o yung talento man yan, di ba? Merong purpose yan. Kung kulang ka sa talent at marami ka namang pera, dun mo ibibigay, buhos. Sa pagtatides natin, pag-offering natin, di ba? O yung peace. Kung yung iba nga, di ba, maraming pera pero walang peace. Marami tayong peace, bigay natin yung peace. Kasi bakit? Yun po yung buhay na ibinigay sa atin Yun po yung purpose. Amen? Jesus is the source and sustainer of this life. Amen? Kasi siya yung nagbibigay to His riches and glory, di ba? He provide us. Kung sinasabi mo, kulang naman tong pera to. Hindi po yan kulang. Kaya nga nandyan kasi bakit? Sapat po yan para sa'yo.
Hindi mo naman kailangan kumain ka ng 3 kilo eh. Hindi eh. So, in every aspect sa buhay natin, amen, through faith in Him lamang, we receive the gift of eternal life and the promise of glorious future. Kasi yun talaga yung importante eh. Nirigalo yan sa atin eh. Bigyan na lamang po natin ng importansya, value, kapatid. Amen? Kaya tayo nabubuhay, no, sa Kapaskuhang na ito o sa this month dahil ito ang isa sa mga mitiin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maswerte na po tayo dahil meron tayong Kristo. No? Merong buhay na ipinagkanulo para sa atin. Kalayan mo, bugtong anak niya, ipagkanulo niya para sa atin. He sacrificed Himself to give us your life as a brighter, amen, future. Amen? And finally, is identify as self that the life that transcends mere physical existence, no? It speaks of eternal life, no? Lumalampas na sa talagang kanyang kakayahan, no? Para lamang, no, mabigyan ka ng buhay ng walang hanggan. A life that begins now and extend beyond death. Yung tipong pag namatay ka na sa mundong ito, mapupunta ka na. No? May extend yung buhay mo sa eternal life na gusto mong ininvest o yung ininvest mo ngayon pa lamang. Through faith in Jesus, we receive the gift of eternal life. Amen? So, kailangan dalhin talaga natin si Kristo. No? We need a relationship of Jesus that endures forever. Hindi lamang na ngayon mo lamang siya tinanggap, after a month, after a days, wala na. Ay, Lord, tinanggap nga kita para magiging komportable yung buhay ko. Ngayon, tinanggap kita, bakit ganito na? Hindi na ako nakakabayad. Nagkukulang na ako sa finances. Diba? Bakit ganito? Kasi yun po ang buhay. Mas gusto nating Panginoon, pinaparanas niya yung buhay, hindi sa lamang na meron ka. Yung buhay na yung walang-wala ka. Kasi bakit? Pag meron ka na, hindi mo na maalala na meron kang Kristo. Baka maalala mo, ay, magnegosyo ako kasi marami na akong pera. Baka mawala itong pera, magnegosyo ako. Ni pasalamat ka, di ba? Makakalimutan mo. So, that's why Jesus came this. Sabi nga sa book of John 3:16, isa sa mga paborito nating verse, memory verse, di ba? Na sapagkat ganito, yung pag-ibig ng Diyos, amen? Nasa mga tao, sa sanlimutan na to, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para, no, upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pumunta ang ating Panginoon, nag-sacrifice siya para hindi ka mapahamak, kapatid. Kasi bakit? Meron din sa mundong ito ay nagahari. Amen? At kilala po natin yun, yung kalaban natin, si Taning. Amen? Para hindi tayo malinlang. Baka malunod ka na dyan sa marami mong inherit, no? Marami mong kayamanan, ay mapapariwara yung buhay mo at mawawala si Kristo sa iyo. Kaya Jesus is a source of life, no? A giver of life, and the one who grants to access in abundant life. Hindi lamang sinabi na abundant ka, marami ka ng pera, abundant na. Abundant na, marami ka ng kotse, abundant na. Hindi po yun. Abundant life that Jesus is now, the eternity. Ano ka pagkatapos nito? Amen? Yun po ang sinasabing abundant life. Ano yun? Mula lamang yan. Kasi, pag pumunta tayo sa eternal life, lahat ng meron ka dito, hindi mo madadala yun. Only yourself. Amen? So, now, we need this exclusive way na madaanan natin. Kasi alam natin,
yung buhay natin ay para dun talaga sa exclusive way na yun. But we need Jesus. Amen? At lastly, mina-emphasize dito is exclusivity. Na tanging siya lamang yung mag-access. Unnecessary truth. Na isang kinakailangan natin. No? Yung katotohanan talaga. Amen? Sabi ko nga kayo na, example ko sa mga event, big event, kung wala yung pangalan mo dun, kung hindi totoo yung pangalan mo dun, hindi ka makakapasok dun. Amen? So we need Jesus. So, no man, in Scripture, no man commit into the Father but by Him, through Him, Jesus Christ. Amen? So we need Jesus because this is a crucial praise underscores the exclusivity of Jesus' rule. Amen? At alam natin, Jesus is our mediator. Siya yung pumapamagitna sa atin. Bago sasagutin yung pinapanalangin mo, no? Nagmumula muna sa Kanya. Amen? So, it's not a statement of exclusion. No? Hindi lamang na pagpapahayag na siya yung daanan. But rather a statement of the only path to God. Only path. Siya lamang yung daan. Amen? So, ito yung hindi na intindihan ng ibang tao. No? Na pag sinabi nila, ay, save na ako sinave na ako So, always save na ako. No? Hindi natin irarason na pag tayo nanalangin na lamang. Pagkos, daladalahin po natin yung ating sariling cross, which is our path, which is Jesus Christ. Kasi siya yung pinangako, siya yung napako dyan Amen? It's not about human merit na pag nagawa ka na ng mabuti, amen, solved na. Amen? But about God's grace extended through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Kaya ipagpatuloy po natin yun, yung gawa. Amen? Oo, puntos na po yung gumawa ka ng mabuti. Amen? Mas maganda na dalahin mo lagi si Kristo. Kasi bakit? Para, mahawa mo yung ibang tao at madala mo. Amen? So, this exclusivity is further emphasized, na sinabi sa Book of Galatians, chapter 2, verse 16, hindi ko na sinali dyan, mas maganda na i-take note nyo po. Amen? Sinabi na alam naman namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga, kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Kasi bakit? Way back 2,000 years ago in Israelite, ito yung nag-Bible study kami na kahit yung mga laws, binigay na nga yung mga laws dun sa mga Israelite bagkus matitigas pa rin yung ulo. Hindi pa rin may sunod. Now, a person is not justified by works in the law. Hindi katuwiran na sumusunod ka na. Amen? Bagkus, but by faith in Jesus Christ alone. Yung pananampalataya mo talaga. Amen? Kaya sinabihan ni Jesus Christ yung isang magnanakaw Di ba? Na sinabi niya, meron siyang pananampalataya kay Kristo Huwag siyang kalimutan. Amen? Kaya sinabi natin, Panginoon, here with me, we're in paradise. Amen? The exclusivity of Jesus Christ is not a limitation, but a declaration of His sovereignty. Amen? So, yung pagiging exclusive ng ating Panginoon, hindi yan nililimitahan. Praise God tayo doon kasi bakit? Merong tsansa na makadaan tayo on that path
that exclusive path. No? It's a declaration of His sovereignty. Amen? Na kanyang pagkadakila nung walang kapantay na kapangyarihan. Amen? Walang walang makakapantay. Amen? So, it's not about making God unfair or unjust. Amen? But about recognizing His authority and His perfect plan for salvation. Gusto kasi niya, no? Perfect ka na pagkatao. Nakikita niya na gusto ko to yung taong to. Hindi lamang na meron siyang gawa. Bagkos, meron siyang Kristo eh. Nalalalaytay sa buhay niya yung Kristo. No? So, we need Jesus. In short, we need Jesus. Hindi lamang ginugunita natin yung Kapaskuhan on this month of December because of gift. Because of ninang. Diba? Hindi lamang because of bonuses, but because of Jesus. Because of Jesus. So now, this is our application. Amen? The call to action and challenges to us. Kasi, bago natin makapanayam ang ating Panginoon, siyempre, hindi naman basta-basta na pupunta ka doon sa event na yun, di ba? It means, you have an action na comply mo na. So, ito ngayon. Amen? So now, believe. Call to action to believe. Because believe in Jesus Christ as the Son of God is the way. Yun nga sabi kayo na, di ba? I am the way, the truth, and the life. So believe into Jesus Christ. Believe that makapanayam mo siya at makasama dun sa exclusive way na yun. Amen? Pangalawa, repent. Repent that you are a sinner. No? Repent that you embrace God's forgiveness and turn away from sin. Kasi makasalanan ka eh. Hindi pwede yung makasalanan dun. Bagkus meron kang access, dala-dala mo si Jesus Christ, you have now, the door is open. Pangatlo, confess. No? Kasi pag magko-confess tayo, you recognize Jesus Christ, our Lord. Confess your faith in Jesus Christ. Lahat nandun na dinidesire mo, lahat yung pagkakamali mo, and you need to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Amen? I-confess natin. And lastly, need to follow Jesus. Kasi yun yung una kanyang imbitasyon. Amen? Yung nga si Pedro, di ba? Nangingisda, hindi pa niya kilala si Jesus Christ. Sumunod nga siya eh. Amen? Follow me, and I make you a fishers of men. At hindi nga siya nagkamali. Anong ginawa ni Pedro, ni Paul? Di ba? Marami siyang naaning mga tao. Amen? So now, we need to follow. No? We need to act the invitation of our Christ. Challenge din sa atin to na kailangan, kahit paano magawa natin to eh. Kasi bakit? Exclusive lamang yung daanan na yun eh. We need Jesus. Only the key can open that door, that path. Jesus. Amen? So, let us commit ourselves to living a life that reflects the truth and the love of Jesus Christ. Amen? So, in conclusion natin, no? In this verse, no? It's a cornerstone of Christian faith. Pag sinabing cornerstone, ito yung pundasyon, ito yung ating tatahakin sa sentro o susi ng buhay natin as a Christian. Amen? So it's a declaration of Jesus Christ's identity as the way, the truth, and the life, and the only path to reconciliation with God. Pakatandaan natin, no, na hindi tayo gusto, bagkus ginusto tayo kasi bakit merong path, meron tayong backer, di ba?
Amen? Meron tayong backer. Amen? And to embrace this truth. Ito yung katotohanan eh. Amen? Hindi ito panlililang, kapatid. Ito yung katotohanan. Kasi gusto natin ng pamumuhay na mapayapa. Gusto natin yung pamumuhay na masagana. Then we need to embrace this truth. Kung masasabi mo sa mundong ito, pagod ka na, how much more kung mapupunta ka sa impyerno? Alam mo nga yung impyerno, di ba? So we need to embrace this truth and walk in His way, living according to His truth. Amen? And experience the fullness of light that He offers. So ito yung pagkakataon na nag-offer na siya maging sa sarili niya. Amen? And as we walk to this world into eternity. Di ba? Yun yung kinanta kanina. Kasi steward lang tayo eh. No? Hindi lamang na pag tayo sa mundong ito, lalakad-lakad lang tayo. We need to embrace what? No? Yung layunin ng ating Panginoon para sa atin. So, as we pray, no? As we close this sermon, no? Please stand up, no? At ipanalangin natin, amen, na yung pagkakataon na narinig natin yung salita nating Diyos o merong nireveal sa atin ang ating Diyos, amen, yung nalaman mo na meron palang isa lamang access, amen, na makapanayam natin siya, na gusto natin yung mawala na yung mga paghihirap, mawala na yung dinaramdam, kasakitan, yung mararamdaman mo na mayaman ka sa Diyos. Ito na yun, kapatid. Oh, hallelujah. Glory to you, oh God, Jesus. Hallelujah. Father God, maraming salamat, O Diyos, na nireveal mo sa amin yung mga salita, Panginoon. At kung wala itong mga salita na to, Diyos, wala rin kami, Panginoon. Hindi namin alam kung ano yung magandang daanan, kung ano yung dahilan bakit pinanganak ka sa mundong ito. Father God, maraming salamat sa regalo ng mga salita na iyong ibinigay para sa amin, yung ibinaba mo para sa amin, and the wisdom, O Diyos, na mas maliwanagan kami, Panginoon, mas maintindihan namin yung gusto mo pinapahiwatig sa amin, yung mga kakulangan namin, yung pag-unawa namin sa iyong mga salita, O Diyos. Panginoon, manahan ka, turuan mo kami na mangusap at ma-provide yung mga pangangailangan namin, hindi lamang sa finances, sa pagkain, kundi pangangailangan namin into spiritual warfare, Panginoon. As we study in this scripture, Panginoon, in the book of John, chapter 14, verse 6, na sinabi mo, no? You are the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through you. Mas nagaganahan kami, Panginoon, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. We pray na mas malalim pa, Panginoon, makapagbigay ng a deeper understanding sa bawat isa na ano ba yung meaning ng Kapaskuhang ito. Help us to grasp the profound truth na amin pong makabtan yung katotohanan na iyo pong binibigay, na alam namin na you are the only path to that salvation and to give us eternal life. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil
nire-remember mo sa amin, ginaguide mo sa amin, na kailangan ka namin. O Diyos, as you said in the book of Acts, kanina, Panginoon, chapter 4, verse 12, na there's no one can save us in this world but only by you. Only Jesus Christ alone. Nawa, O Diyos, patuloy namin na magampanan, lalo na sa buhay na punong-puno ng trials, na makapanayam ka namin lagi, mamuhay ka sa bawat puso, and to open our heart and mind to receive your grace and guidance as we learn from this scripture, to this study, to this passage, Panginoon. Nawa, O Diyos, na we always strive to live a life that reflects your love and truth. Yung pawang katotohanan, dahil alam namin na mahal mo kami, O Diyos. Dahil mahal din namin ang aming kapwa, ano yung layunin, yung tinuro mo ay ganun din, Panginoon, na aming ihahayag sa aming kapwa. O Diyos, nawa ito'y tutubo, Panginoon, at lalong